Ay, magandang hapon no mga boss, mga kabing, mga kabunyog. Alas 4 po dito ng hapon, no. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Ang dami yung nanood nung vlog ko doon tungkol sa kay Willie Rebillame, 24,000, ano ba? At marami yung nag-comments, hindi ko nga ako natapos, pasensya na ako, no. Ang dami ko talaga, 600 plus eh. Ang bihira. Anyway, salamat to sa mga comments nyo. Pero mayroong mga nakapasok na surot. Oo. Mga nagtatanong na magkano raw ba ang budget ko kay Lisa Smugs? Ay, mga baliw. Hindi. Wala ako. Lenny Robredo po ako. Kakamping ako. O, hindi ho ako Marcos, hindi ho ako Duterte, ha. Doon ho ako kay Lenny Robredo. Kaya tumigil na kayo niyang kakakak nyo na may pondo ko kay Lisa Smug. Wala po. Wala. Oh. Nagkaroon lang ako ng interest dito eh. Tungkol na naman dito kay Digong. Sa kanyang panaginip o sa kanyang pangarap. Dahil nga gusto niyang mangyari. Ibukod ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Pakinggan natin. Duterte flexing influence with Mindanao secession talks. Polsci professor. May kausap po si dito eh. Henry Umaga Diaz Soto na Polsci professor. Pero baka din na ho tayo umabot doon. Pakinggan lang ho natin si Henry Umaga Diaz. Napatutsada pa na secession. Ito mabigat ito eh. Mabigat ito. Dahil considering yung influence at popularity ng mga Duterte, lalong-lalo na sa Mindanao, posible talaga na magdulot ito ng kaguluhan. Kung itutuloy. Oo naman, talagang malaking kaguluhan yan. Kung mangyayari yan, sabi nga ni retired Justice Carpio panaginip lang yan. Zero, hindi tutuloy yan. Tuloy natin. At patuloy na isisigaw ang panawagan para sa paghihiwalay ng Mindanao. Tama ko kayo, no? Kumagaman, how... Hindi na ho natin aanhin yun dahil ang kausap po rito isang political science professor. Mukhang malabo rin ho sa kanya yan. Yung panaginip ni Digong, no? Na ibukod yung Mindanao sa Luzon at Visayas, no? Alam niyo, matagal na ho yan na gusto mangyari ng Mindanao na mabukod ho sila sa Luzon at Visayas. Malaki yung talaga ito Unang-una na ito mangyayari dyan. Nakakatuwa, mga boss. Papalitan ho natin ng bandera ng Pilipinas. Pag panaginip ni Digong na yan, natuloy. Kasi nga ang bandera ng Pilipinas, yun yung tatlong bituin doon, yun ho ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ibubukod mo ngayon yung Mindanao, Luzon, Visayas na lang. Papalitan mo na yung bandera. At ito naman Mindanao, magkakaroon ng sarili nilang matawat. Di ba ganun? Alam ito si Digong kung ano naiisip Yun lang maano mo, Digong. Malapit na yung ICC. No? Sabi na, pero si Alvarez nakasuporta na kay Digong, papapirma na sila. Ano ba yan? At sabi nga ni Digong, meron sa speech huwag mo na ako suportahan dyan. Bongbong, sa ICC. Pagka itatago ako ni Alvarez, sabi niya. Magtatago na lang ako kay Alvarez, sabi niya, tatago ako ni Alvarez. May speech mo siyang ganyan Di ba? Kailan lang. Tama ho yata yung Ito, yung pinakita ko kahapon, baka hindi nyo na ho napanood yung bandang huli. Ito, May Sayad. Siya, Ay, nako, Digong. Traitor. China puppet. Ang galing ng gumawa nito Sabi, agad-agad ay gustong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang tungkod, May Sayad.
Ay, nako, Digong. Sipin nyo, no? Biglang-bigla mong maiisip yun. Maraming dapat ipaliwanag talaga si Digong, eh. Dahil kung ano-ano na talaga ang pumapasok sa kanyang kaisipan. Parang ano na rin siya, no? Iba na, no, mga boss? Oh. Parang si Kibulog na rin. Oh. Kung ano-anong pinagsasabi na siya ang may-ari ng kaluluwa. Sabagay. Same feather flocks together. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Oh, di ba mga boss? Kibulog, oh. Siya, lahat ng kaluluwa raw dadaan sa kanya bago makarating sa... May stopover pa eh. Okay na ako dyan. Ano ba, mga boss? Nangyayari sa... Uy, yung namang mga naniniwala pa sa mga nilalang na to, si ayos kayo, aba. Oo. Marami yung bumabatikos ngayon, Kipulong. Dahil sa matinding baha, doon sa Davao City. Asa na yung bilyon-bilyon. Asa na... Mantakin mo sa dami ng pera. Nagpalit-palit na ho yan ang mga Duterte doon, Mayor, Vice Mayor, Mayor, Vice Mayor. Tatay niya Mayor, tatay niya Vice Mayor, Congressman tatay niya, ngayon Congressman si Pulong. Bilyon-bilyon, 51 billion, 3 taon flood control. Asan na ho ngayon? Kawawa ho yung mga taga Davao City. Marami hong nagbagsakan tulay. Oo, napanood niyo po ba? Oo. Ay, nako, Lord. Ay, meron ho akong, anday lang to. Mag-comment lang ho kayo dito sa vlog na to. Oo. Kung ano masasabi ninyo dito sa, sa bagay, suntok ho sa buwan. Yun nung parang sinasabi ni Justice Carpio na yung maihiwalay, yung Mindanao, sa Luzon at Visayas. Digong. Takin mo, babaguhin mo yung watawat ng Pilipinas, tatanggalan mo ng isang star. Binukod mo, di ba? O di, wala nang Mindanao doon. Luzon at Visayas na lang natin. Kumisa si Digong, nakakatawa rin na kung ano iniisip, no? Parang siyang may tama, may tama. At saka yun nga. Ito. Ito mga boss. Siguro ito ang katapat ni Maharlika. Ito. Ano ito vlog ni Kakamping. Si Kakamping to. Sabi niya, halos magwala at magsisigaw ang DDS na ito sa galit. Reaction video. Reaction video po niya to ni Kakamping. Ang dami pa lang subscriber si Kakamping, 44,500 subscriber pala to. Ano lang ho to, 6 hours ago po ito. Nagkaroon lang ako na interest dito. Kasi para kung nakita rito sa babae na to, si Maharliko, malamang nag-uumpisa pa lang to at baka marami pa ho itong sasabihin. Kagaya rin ni Maharliko, dating walang ginawa kung hindi balahurain ng mga kalaban ni Marcos. Pero ngayon, lahat, pati mga anak ni His Excellency, birahin ni Maharliko, talaga mula ulo. Lisa, Smag, Kinawa, Japan, Kikuting ng Norte, Leon ba yun? O ngayon, Kuting. Ay, His Excellency. Ano nangyayari, Nasa Amerika ho yun, di ba? At kung ano-ano sinasabi, para ring tawag dito, na rin, ang utak tumaob. Hindi naman dating takataob na utak niyan Lisa Smags na yan. Ay, Lisa Smags. Yan si Maharliko na yan. Ito. Malamang ito mga katapat niya Pakinggan natin, Pakinggan po natin tong galit po ng dating DDS sa dating Pangulong Duterte. Grabe po yung mga sinabi niya dito, mga binitawan ng salita. Pakinggan po natin at bibigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Degonyo, no? Babalik ko sa kanya. Okay, Degonyo,
Nakapag-drug test ka na ba? Never namin nakita na nag-drug test ka. Siguro dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang addict, no? Kasi talagang kayo talaga ang mga mukhang addict. Pero si PBBM, wala sa kanya. Walang manifestation na siya ay addict sa kilos, sa pananalita, sa ugali. Kahit yung kanyang pamilya, mahal na mahal yung asawa niya, nag-iisa lang, walang kabit. Ikaw may kabit ka. Bukod sa kabit, meron ka pang anak sa kabit mo. At bukod dyan, meron ka pang mga ibang babae. Ang hilig-hilig mo sa babae, no? Personal mo na yan. Pero mahilig kayo magpersonalan, kaya sinasabi ko na rin to, no? Sabi mo nabudol ka daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang masasabi ko, nabudol ako kay Duterte at kay Sara. Doon ako nabudol. Kita nyo napansin nyo ba pag nagsasalita siya? O, magsasalita siya, tapos bigla siyang hihinto. Hindi na niya kayang tapusin. Pagkatapos, mag-iiba na naman siya ng topic. And then, hihinto na naman siya, mag-iiba na naman ng topic. Yung kanyang utak parang hindi na nagpa-process ng tama. Kasi nga, brain damage na siya eh. Sa totoo lang, brain damage na talaga siya. Brain damage na raw si Digong. Ang bangag. Pati mga anak niya, bangag. Diba? Nakakatawa talaga siya. Kasi siya talaga yung bangag. Kita niyo nga sinasabi niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao. Eh, ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos ihiwalay pa yung Mindanao. It takes to change the constitution para maihiwalay ang Mindanao. Pagkatapos sasabihin niya ihiwalay, bangag talaga siya. Dito sa mga ginagawa nilang paninira sa Pangulo natin, my God, 1.5 year pa lang ang Pangulo natin, tapos ganito na sila. So masasabi ko dito, talagang sila yung mga buwaya, mga gusto na manatili sa kapangyarihan, na talagang gusto nila, kakaupo lang nila, kakatapos lang nila, pagkatapos eto, gusto na naman nila na talagang kunin yung Malacanang, yung seat ng Malacanang, siguro para magkapera na naman sila, para magawa na naman lahat, yung mga gusto nilang gawin, yung mga AJK na yan, patay, yung mga ganyan, no? So ang masasabi ko dito, talagang mga buwaya, mga matatakaw sa kapangyarihan, talagang wala silang iniisip kundi yung kanilang political ambition. Kaya ang masasabi ko sa kanila, bigyan yon ng time ang ating Pangulo dahil for 1.5 year ng ating Pangulo, nalampasan na niya si Rodrigo Roa Duterte. Walang binatbat ang Pangulo ng mga DD sheets. Sa totoo lang, no, kung mag-research kayo, mga kaibigan, ang dami-daming mga achievements ng Pangulo natin, mga kaibigan, sa lahat ng aspeto. Kaya si Rodrigo Roa Duterte, sa totoo lang, ang mga DD sheets, walang binatbat. So yun po, no, napakinggan po natin. Bibilisan ko lang po ang aking reaksyon. Siguro magbibigay na lang po ako sa inyo ng isang mensahe. Narinig niyo po lahat yung pinagsasabi niya, no? Dati po siyang DDS, no? Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Ayan. Dating DDS, ibig sabihin dating sumasamba. Believe kay Digong. Ngayon, ayan na ho siya. Ano sa palagay niya, mga boss? Ano to? Maharlika Part 2 o ang katapat ni Maharliko? Wala hong wala hong binabasa yung babae. Tuloy-tuloy ho ang pagsasalita niya sa galit niya dito kay Digong. Oh. Grabe, di ho ba, mga boss? Yan ho, tansya ko marami pang ilalabas yan. Mukhang dami. Oh. No. Kung ano ang banat ni Maharlika sa dating ipinangangalandakan niyang napakabuting tao na si Excellency, ngayon talaga namang di kulang nila sabihin sasyatan na si Excellency, di ba? Pati mga anak, pati asawa, tinira na tinira. Ito, pati rin anak ni Digong, tinira rin, di ba? Kayo mga adik, sabi, di ba? Galit po ng dating DDS, sa dating Pangulong Duterte. Grabe po yung mga sinabi niya dito, mga binitawan niyang salita. Pakinggan po natin at bibigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Digonyo, no? Babalik ko sa kanya. Okay, Digonyo, nakapag-drug test ka na ba? Digongyo, sabi niya, dati talagang iba rin to. Siguro nung araw kung purihin ito si Digongyo, ngayon Digongyo, kung ano siya sabi niya, Never namin nakita na nag-drug test ka. Siguro dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang addict, no? Kasi talagang kayo talaga ang mga mukhang addict.
Pero si PBBM, wala sa kanya. Walang manifestation na siya ay addict sa kilos, sa pananalita, sa ugali. Kahit yung kanyang pamilya, mahal na mahal yung asawa niya, nagtitiis lang, walang kabit. Ikaw may kabit ka. Bukod sa kabit, meron ka pang anak sa kabit mo. At bukod dyan, meron ka pang mga ibang babae. Ang hilig-hilig mo sa babae, no? Personal mo na yan. Pero mahilig kayo magpersonalan, kaya sinasabi ko na rin to, no? Sabi mo nabudol ka daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang masasabi ko, nabudol ako kay Duterte at kay Sara. Doon ako nabudol. Kita nyo napansin nyo ba pag nagsasalita siya? Magsasalita siya, tapos bigla siyang hihinto. Hindi na niya kayang tapusin. Pagkatapos, mag-iiba na naman siya ng topic. And then, hihinto na naman siya, mag-iiba na naman ng topic. Yung kanyang utak parang hindi na nagpa-process ng tama. Kasi nga, brain damage na siya Sa totoo lang, brain damage na talaga. Siya ang bangag. Pati mga anak niya, bangag. Diba? Yun lang. Nakakatawa talaga siya. Kasi siya talaga yung bangag. Kita niyo nga sinasabi niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao. Ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos ihiwalay pa yung Tama na po yan. Inulit ko lang ako kasi kaninang umpisa, medyo mahina po nilakasan ko sa volume. Ayan yan. Palagi ko ito gigil na gigil siya Wala hong binabasa yan. Ay nako, magkulab na ho tayo mga boss. Basta tayo, manood na lang ho tayo kung ano nangyayari dito sa Unitibs. Palalaho ng palala, paggrabe po ng paggrabe, no? Yun nga, bakit? Gusto na nga, atat na nga sila digong na makakuha yun kung ano na naiisip bukod ang Mindanao para hindi siya magalaw pagka dumating yung warrant of arrest ng ICC diba, tatago raw siya ni Alvarez. Ewan ko mga boss, gaya sabi nung isang dating DDS na diba, siya raw bangag daw si Digong. Wala na. Jan Balbastros. Jan Balbastro. Welcome to the club. Good PM, Mr. Sa totoo lang, watching from San Jose del Monte City, Bulacan. Mabuhay ka. Salamat. Raul Villanada, shout out Meetings Werox, as yung may bahay. Good health always. Good health always ka rin, friend Raul. Kahapon hindi ko talaga natapos. Alam niyo ba kung hanggang ngayon tumataas pa ho yung views? 24,000 na ho yung views nun, yung vlog na yun. At 654 na ho ang comments. Hindi ko talaga matatapos. Pasensya na ho doon sa mga nag-comment, hindi ko natapos. Raul Villanada ulit. Mahirap i-remanufacture o mag-compose ng kasinungalingan ang mga sinasabi ni Las Cañas. Detalyado talaga ito. And ang statement niya sa ICC, talagang detalyado. Kagaya rin yung babae na yan, yung nagsasalita kay Kakamping. Detalyado rin, di ba? Yung sinasabi niya tungkol kay Digong, di ba? Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Roque. Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng time basahin ang mga comments. We feel part of your vlog. God bless po palagi sa inyo and your family. Salamat. Oo, araw-araw kakulab ko kayo. Kaya lang talagang hindi ko kinaya yung andami kasi. At yun nga, maraming nakasingit na mga surot, no? Mylene De Pedro, shout out. Good PM, bro. Okay lang topic mo tungkol kay Las Cañas at kay Duterte, given yan sa mga gets nawa ng mga Duterte at mga witnesses na dyan. Kaya lang dapat kung tayo lang ang magko-comment sa topic mo, mga kakampings, at against sa mga yan, bali wala rin. Tayo lang ang magbubulahan, tapos tatawanan natin. Anong ibig mo sabihin? Siguro dapat hayaan mo mag-comment yung mga hayaan mong mag-comment yung nagtatanggol sa mga Duterte para magkaroon ka ng pagkakataon na mapaliwanagan sila. Uy, Mylene De Pedro, mahirap paliwanagan yan. Ikaw naman. Kaya nga inaalis ko na baka mapaaway pa kayo kasi titirahin nila kayo.
Kaya ayaw ko kayong mapaaway dahil pagka meron na nga nag-comment dito, binira agad ni JC Hope eh. Tinira rin o ano eh. Ayoko nung ganun. Makakagulo lang dito sa programa niya to, di ba? Oh. Yun ang ano ko doon na Mylene De Pedro. At paulit-ulit ko sinasabi, ayoko pumatol sa ganyan. Lihis eh. Wala akong panahon. Oo. Kaya sinasabi ko, kung ibang grupo, doon kayo, huwag kayong pumasok dito at i-erasing ko rin eh. Ha, Mylene De Pedro? Sige, ito na ito. Hindi nakakakuha ng paliwanag mga yan. Hayaan mo silang magising sa sarili nila. Kagaya nito, oh. Nagising siya, di ba? Oh, ganun. Pero paliwanagan mo yung mga... Tignan mo yung mga kampo ni Kibuloy. Hanggang ngayon, oh. Sila nag-aaway, oh. Oh. Di ba? Ganun yan, Mylene. Hindi tayo pwede makipag-away sa mga yan. Dahil ang utak niyan, pirmis eh, na talagang ipagtatanggol nila hanggang kamatayan, yung mali. Oh. Kuha mo. Oh. Tuloy natin ito kay Mylene De Pedro. Medyo mahaba eh. Sige. Kakahiya sa'yo. Ano to? Anong nagbubulahan, tatawa? Hindi tayo nagbubulahan dito, Mylene. Siguro dapat hayaan mo ng mga comment tungkol sa pagkakataon, paliwanagan sila. Tiyagain natin baka dahil sa paliwanag mo, magbago ang isip nila. Hindi magbabago isip ng mga yan, Mylene. Parang zombie yan eh. Alam na nga nilang mali eh. Sigaw pa rin sila, Duterte. Oh. O di mo mapaliwanagan yan. Parang si ano yan, yung mga hanggang ngayon naniniwala pa kay Kulaong. Ganun din yan. Hindi mo maliliwanag yan. O, pero bantang huli, tignan mo sila Yama. Nagkusa silang natauhan. O, ngayon, inaaway na nila si Kulaong. O, ganun lang yan, Mylene De Pedro, ha? O, sige. Ito. Diyan masasabi na successful ang pagbablog mo. Di tulad ng ibang class gear nakakamping na mas marami ang batian. Tapos, pag nag-send ka ng donation, babanggitin ka nila sa vlog nila. Pag nag-comment ka at di ka nag-donate, di ka nila papaansinin. Pera-pera lang ang sarili ng intensyon. Ang iniisip, yumabang kasi dumami ang mga viewers. Pero, ikaw okay ka kaya lang. Minsan, topic mo, walang kwenta. Walang kwenta. Sa talang, binoto mo, tiis kayo, dami. Ewan ko sa'yo. Mylene De Pedro, last na vlog mo na, last na comment mo na to. Kung ganito lang i-comment mo, hindi na mababasa. Binasa ko lang sa'yo, nakakahiya sa'yo eh. Oh. Yun lang. Sana naliwanagan ka. No? Kaya ayaw ko magpapasok dito kasi hindi mo yan pwede pagpaliwanagan gaya ng iniisip mo. Sarado utak mga yan. Oh. Parang yan ay mga naniniwala sa kanilang puon. Huwag mo? Good Rachel Esguera, shout out ha. Good evening, good evening. O sana naliwanagan ka, Mylene De Pedro. Elizabeth paano mo kakausapin ng taong tulog ang utak ipirmis? Maski na anong gawin mo dyan, yun at sisigaw niyan. Oh. Tignan mo si Kulaong, kilala si Kulaong. Yung nagsasabing kapatid niya raw si Marcos, na siya raw isang Marcos, hanggang ngayon may naniniwala pa rin dyan, di ba? Mayroon pong utak ng tao pag na-brainwash eh. Elizabeth Iscario, shout out, good evening, Xerox. Kahit naman di yan, at saka yun, Mylene De Pedro, kung ayaw mo dito, huwag ka manood, hindi ka kabawasan, hindi ka rin kadagdagan, di ba? Ano yun? Tsaka tungkol sa sinasabi mong hindi ko alam yun. Good evening, Sir Rox. Kahit naman di yan totoo, yan sinasabi nila sa Kanyas, nung naging Pangulo naman siya, ipinakita naman niya ang maging berdugo na inilunsad niya siya ang Oplan Tukhang. At doon nga, nagsimula mga patayan dito sa buong bansa. Dahil sa war on drugs daw. Dito pala kitang-kita na malakas ang ebidensya. Kaya tigilan na sana ng mga Duterte ang maghugas ng kanilang mabahong imahe sa ating lipunan.
Hindi yan titigil, Friend Elizabeth. Kaya sabi nga nila, Trillanes, halang ang bitukan ng mga yan. No. Elizabeth Iscariola to. Ito namang si Sara, kung wala kang kasalanan, kagaya na sinasabi mo, at total matapang kayong mga Duterte, di humarap kayo dyan, di ba, Sir Rox? Yung gano'n lang kasimple, Elizabeth. Hindi namimili pa sila na kusang korte, di ba? Wala kang kasalanan, maski sa ang korte, haharap ka. Maski sa korte ng Panginoon. Oh. Di ba? Yun. Sumagot si 3JCO po. Ayaw nga, kasi di sila confident ma-acquit sila sa kasi di sila confident ma-acquit sila sa ICC. Guilty nga kasi. Gusto sa Pinas para sure ball na panalo sila. May conspiracy theory only, Benito JCO po. Yun nga eh. Mimili pa ng korte, di ba? Kaya nga pumunta sa international court yung mga biktima kasi walang mangyayari dito eh. Kanila eh, di ba? O, di ba? O, tignan mo nangyari kay Digong. Sinampahan ng grave threat. Franz Castro yan. O, Representative Franz Castro. Basura lang, di ba? O. Elizabeth Iscariola, ito namang mga collection items si Digong na mga baril. Mga 500 daw ito, Sir Rox. Wow. Wow na wow. Pwede nang magtayo ng isang private army. Katawa-tawa talaga. Ibang klase talaga ang pamilyang ito. Big time. Oo, talagang big time. Sinasabi nga nila sa Kanyas, mafia mga yan, sindikaton mga yan, di ba? Oh. Elizabeth Iscariola ito. Tanong ko lang, Sir Rox, bakit kaya gusto ni Sara na dito daw magsampa ng kaso? At ayaw niya sa ICC? Walang maglalakas loob na kasuhan kayo kasi nga, ipapapatay ninyo ang magsasampa ng kaso, di ba, Sir Rox? Sa dami ng DDS na nakapaligid dito sa ating bansa, madali lang sa kanila yan at mawawala ka na sa mundo, o di ba? Pag-aari na nila buong bansa, di ba? Lalo na at mismong presidente nga ng ating bansa, di sila makasuhan, o di ba? Siyempre takot ang ating weak leader. Patay tayo diyan, di sa din. Ganun ba yun? Totong Gonzales, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Ang sarap pakinggan ng mga topic mo. Konting tiis na lang at mawawala na din ang salot ng mga Pilipino. Si BBM lang talaga ang katapat nila at ang puputol sa mga sungay nila. Iba ang legacy ng mga Marcos. Palagay ko sabay ng paglabas waran sabay-sabay din na magkakawala ang mga bida ng bayan. Hindi ba po, Sir Rox? Good health po sa inyo dyan sa mga ka-warriors. Good health. Totong Gonzales. Si Rachel Isguera ulit to. Thank you po sa pagbati, friend Rox. God bless you always. God bless, Rachel. Bernardo Chansing, shout out ha. Mga armas ni Digonggong ay sobra sa koleksyon. Sobra sa koleksyon yan. At pang private armies, pwede ka pang kasuhan ng rebellion at terrorism. Oo, ganun ba yun? Hindi natin alam yan sa mga abogado ha. Bernardo Chansing ulit. Pinagmumura si BBM pagkatapos akusahan na bangag at adik si BBM. Kaya lang, walang lakas ng loob si BBM hanggang protesta lang. Alam mo, tulad ng ginawa mo kay BP Lenny dati, lalong lumamang. Smart magic lang ang ginamit ninyo ni Digonggong. Dapat nasa kangkungan na kayo kung hindi ninyo dinaya ang eleksyon. Marami nang nagsasabing gano'n, di ba? Hindi maipaliwanag yung 1 hour na 20 million, di ba? Pumasok. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out ha. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Friend Shervin, no? Sir Rox, bago po tayo magpatuloy ng napakahabang nobela sa kasaysayan, makikibati po muna tayo ng happy birthday sa kasama po nating sa Rocky Warriors, isang mahusay na kagawad sa kanila pong barangay, Sister Rachel Ann Isguera. God bless you more. Happy birthday
to come and more power to you, sister, sabi niya. Hindi natatalo yan eh. Pag lumatakbo parating nananalo yan si Rachel, no? Maganda kasi yan. Oo, tsaka mabait. Friend Shervin. Sabi niya. Pagbati mula po sa inyong Impong Basyang. Sir Rox, sana lang po talaga matapos na po yung ICC na issue at magkaalaman na po talaga kung sino po ang tigasin. Simpleng explanation lang naman po yan. Kung talagang walang kasalanan, why be afraid and so scared? O, diba? Akala ko po ba lahi po sila na matatapang? O, yun nga yun. Akala lang natin yun. ICC pa lang, nanginginig na. Mga tumbong. Lilitisin pa lang. Di pa bibitayin. Sir Rox, ewan ko nga sa inyo. Matatandang kulubot na kayo. Bahala nga kayo sa buhay ninyo. Buisit. Grabe sa mga paawa epek. Grabe sa mga paninindak. Pag nababanggit ang salitang ICC. Puro mga bahag ang mga buntot. Buisit. Makapagdrama sa speech. Kala mo ubod niya talaga na inosente. At ubod ng bait. Huwag nga kami, ha? Yun nga no? Diyan sa teritoryo nyo, sumasamba at naniniwala sila sa panguuto ninyo. Parang awa yun na. Di pa kami pinapasok ng hangin sa aming mga utak. Kaya tsupi, lokohin at utuin ninyo ang mga lawlaw ninyong lubot. Buisit. Galit. Jimmy Bautista, welcome to the club. Both Toto Engineer Kausing and Attorney Espirito. Boboto natin yan si Toto Kausing. Lorna Bele, shout out. Tinatanga mo karamihan ng mga Pilipino, Sara. Paanong malalaman ng mga kababayan natin nasangkot ka sa EJK kung mayor ka sa Davao? Patago nga ang pinagagawa mong pagpatay sa mga gusto nyong alisin sa landasin ninyo. Huwag nga kami sa Rajing Potpot. Ito kasi Lord na Bel. Yun nga di ba? Len Rapolo, shout out. Hi ka, Sir Rox. Yan ba ang nagtapos ng law? Mahina ang kukote ni Sara dahil hindi niya naisip na yung sinasabi niya, napapayag lang siya na iimbestigan at haharapin niya ang ikinakaso sa kanya sa korte lang ng Pilipinas. So meaning talagang may ginawa na labag sa batas tulad ng multi-murder ng mga taong hindi pa guilty. Sara is a brainless BP sa Pinas. No more question, Your Honor. Patay tayo dyan. Ang galing nito, si Len Rapolo. Federico Mandak, shout out. Sir Rox, grabe ang takot na inihahatid ng mga anak ng mag-anak na ito. Dati, Davao lang hawak nila sa liig. Ngayon, buong Pilipinas na. Si PBBM mismo na presidente na bahag din ang bayag. Nasa kamay niya ang susi para masupil ang dating presidente na ito, pero sabi nga niya ay adik at bangag daw ang kasalukuyang presidente. Hindi alam ang gagawin kay Digong. Kay Digong nga, di niya kayang banggain. Paano pa China? Saan tayo pupulutin? Yun nga ang mahirap sagutin dyan Federico Saan nga tayo pupulutin kung ganyan? Sarili niya nga ang bansa binubuli siya China pa. Di ba? Pero wait and see lang tayo, my friend. Baka nga merong something na mangyayari. Yun ang kaabang-abang. Which is pagdating ng international warrant kung paano. Kung puproteksyonan nga ba siya ni His Excellency? Ganon ang tanong niya. Bigyan question mark mga boss. Perder San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, maari kayang tahimik o hindi pa nagpapahayag ng go signal sa ICC sa pagdakip sa mga Duterte at iba pang kasangkot.
ay wala pang warrant of arrest ang ICC. Kung magkakaroon ng warrant of arrest, secret yan upang hindi makalayo ang mga Duterte. Mabibigla na lang ang tayong lahat. Tanging ICC at PBBM lang ang magkakaalamanan sa final decision, very confidential, upang arestuhin na ang mga Duterte. Yan po ang aking opinion. God bless po. Galing mo ah. Palagay ko, yan din ang opinion nila 3JC Hope eh. Oo. Oo. Sana nga, totoo kayo ha. Oo. Sana nga. Bernardo Chancing ulit oh. Big and Joey, pasok na rin sa Senado para kompleto. Nakaululan na ang Senado. Alam mo, kung si Joey De Leon tumakbo, matagal ng senador yan. Oo. Kaya lang hindi nga siya, hindi makapala mukha ni Joey De Leon eh. Oh. 3JC Hope, oy, baka tutuhanin nila yan. Kawawa naman si Juan de la Cruz, sabi ni 3JC Hope. Hindi, 3JC Hope. Noon pa yan, kung ginusto ni Joey De Leon. Oo. Oo. Federico Mantac ulit oh. At ito namang si Sara. Tumatawag si Pare Relly Asistio eh, nagbablog ako eh. Ha? Tuloy natin si Federico Mantac. At ito naman si Sara, naghamon pa ng sampahan daw siya ng kasong murder pero dapat dito sa Pilipinas at haharapin niya. Sinong ginagago niyang nauusog ang kaso laban sa kanya? Ay hawak nila sa leeg ang prosecutor. Choosy pa siya. Kung wala silang kasalanan, kahit sa ang korte ay haharapin niya ang mga kaso laban sa kanila, pero huwag kayong mag-alala na mag-aama. Nasa itaas ang tunay na korte, doon kayo hahatulan ng Diyos Ama. Di ko lang alam kung doon nga kayo hahatulan o kay Taning. Kaso nga lang, baka si Taning tanggihan din sila. Bahala kayo sa kaluluwa ninyo. Pagawa kayo ng sariling langit. Madami naman kayong pera. Mainit ulo ni Federico. Pero ang ganda ng comment mo ha. Saludo ako dyan. Johnny Bigod, shout out ha. Gandang gabi ka, Roque. Hayop. Grabe talaga itong mga Duterte. Parang pumapatay lang ng ng manok kung pumatay ng tao. Talagang hari sila ng Davao at hindi magalaw-galaw. Palibasa, marami silang perang ninakaw. Kaya nabibili ang batas. Dapat talaga kumilos na si BBM at ipaaresto na sila sa ICC. Yun nga inaantay. Sabi naman ni Trillanes, baka hanggang June. Yun na lang ang parang taning. Maski si Ronald Llamas, yun din ang sinasabi. Oo. Na talagang parating ang warrant of arrest. Cat Gray, shout out. Now I know, Sir Rox, mahilig si Sara sa tea. Kaya pala author ng tukhang at tambaloslos. Sanay sa maraming salitang kalye ang Miss Tattoo and dishonest Vice President of the Philippines na gustong-gusto na maging presidente. Hindi na niya mahintay ang 2028, baka maluslos dahil hindi na sila ang may hawak ng smart magic. Si Digong naman ang manufacturer ng mga tanga sa gobyerno, kaya si Willie naman si Willie naman ang iluluklok sa entablado Senado para kung may palabas at mga statement ang mga engot niya pagpipesta ng media para panakipbuta sa tunay na issue. Mga uto-uto dyan, wag niyo araw-arawin ang pagiging ambot sa imong lubot. Magbago na kayo. Binabaha na ng flood control ni Pulong sa Davao. Tigilan na rin gumawa ng Dolomite Beach sa Maynila. At ngayon, yung Black Sun sa Manila Bay na galing sa mga kabundukan ang panambak. Hala kayo, antayin ninyong mabaon kayo dyan sa imbis. Mabaon kayo dyan imbis na umahon. Yan ang mga legacy ng palamurang digong nyo. Syukran and shishi, sabi ni Sarah.
Galing din yung cut gray na to. Sammy AJ, shout out Karox, napansin mo ba halos magkangkangkang sila sa kamayan sa airport, kaya buwisit na buwisit sa Lisa. Palagi ko, sabi nga ni Atty. Enzo, baka nag-aaway po kayo parati dahil pinag-aawayan nila si Lisa sa di ba? Sabi siguro ni ni Lisa. Pero tinatakbuhan ni Lisa, pinistab ni Lisa si Sara, di ba? Oh. Tapos kanina nakita ko, tinatanong siya ng reporter kung ano nila ni Sara, tinakbuhan ni Lisa. Yung reporter, tinakbuhan niya, ayaw niya sagutin. Oh. Hindi pala plastic itong Lisa Araneta, no? Hindi siya plastic na tao. Pag galit siya. No? Hindi kagaya ni Sara, talagang minumura niya ng patalikod. May pakiskis pa bago umalis May beso-beso pa rin, no? Kinawa dyan pa, no? Ang klaseng mga kaplastika niya, urokan. Urokan. Yun ang magandang plastic, Ito. Amando Cabrera, shout out. Sabi niya, mahirap magsampa ng kaso dito sa Pilipinas kung ang piskal nahahawak appointed ni Digong dahil may tinititignan yan kesa tinititigan. Tama, yun nga gusto na dito di ba? Kasi Bantag, gusto niya sa ombudsman siya sampahan hindi sa DOJ di ba? Namimili pa sila kung saan di ba? Okay na di ba? Ay, nako. Ewan. Ted, shout out, Ted. Kung paramihan din lang naman ang kaso ang pag-uusapan, siguro wala nang tatalo kay Digong nyo. Sobra-sobra pa. Pagpatay, pagnanakaw sa kabanang bayan, hari ng droga, huwag nang pag-usapan ang rape, libel, rebellion, sedition, insurrection, secession, makapili at maaaring marami pang iba. Ano pa ang inaantay mo, BBM? Panggigilan mo na. Sunggaban mo, sagpangin mo, kagatin mo. Hi, Ted. Alolalia, shout out Hanggang ngayon, hindi pa yata malaman kung sino sinong VIP dumaan sa Commonwealth Avenue na nagpatigil ng trapiko at hindi pa din maipaliwanag kung saan napunta ang 125 million in 11 days. Mas kapanipaniwala ang statement ni Las Cañas. Kung nagawa ni Sara without age na manuntok ng sheriff in public, walang duda na isa siyang kriminal. Walang duda na isa siyang criminal mind na nagmana sa ama. At si Las Cañas ay tao nila mismo na nagsisisi na at nangungumpisal na isa siya sa hitman nila. At ito ay BP ngayon na nagaganap parang maging presidente. Lord, wag naman po. Good day, Sir Rox at mga kawarriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Yun nga Bernardo Chansing ulit Huwag mong ipagpalit ang Luzon at Visayas sa isang gunggong na taga Davao. Sinabihan ka na putang ina at adik ka pa, pero hindi ka yata magre-react sa kabastusan at kawalang ng respeto sa iyo, BBM. Huwag purong iwi ang ipakita mo. Samantalang noong tinalo ka ni BP Lenny, ay ang galing mong mag-ingay sa mga protesta mo. Yun nga, Bernardo Ay, nako. Joaquin Mesa Jr., shout out. Ayaw sa puti o itim na judge. At hindi lang judge na Pilipino, kailangan taga Davao. Tayo dyan, Sumagot si 3JC Opo. Tawa-tawa. Bakit ayaw ni Dig sa puting judge?
Pag sinabi bang puti, Amerikano na agad. Galit siya sa Amerikano eh. Kawawa naman yung mga European, mga puti rin sila. Pero ayaw ni Diggs sa kanila. Kalat ni Baya, shout out Happy birthday, Maring Rachel Ann. Have a good and blessed one. Regards, sabi. May bumabati pa kay friend Rachel. Ito, Azucena Ambita. Shout out Di ba nyo alam, mga traidor ang mga Duterte? Kung ipapatay si BBM, di si Sara agad ang naupo. Huwag kayong kasi siguro sa taong tahimik. Kung ano ang nasa isip, thank you. Kung ano ang nasa isip, thank you. Xerox, God bless and more power to you. God bless, Azucena Ambita. Hello, Akira Milus. May you have a good weekend. Ingat. Sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira Milus, Ano to? Kalat ni Bayaw dito. Mabuhay ang hari ng bigas, kalabasa at salamin. Kalimutan mo na yan si Kulangot. Wala na. Good morning. Shout up now. Roque, regards Mama Bear, sabi niya. Marilo Pabianak, shout out Ano sabi? Good morning po tay at sa mga ka-warriors na walang kapaguran sa paglaban. Unang-una na po kaya ayaw niyang litisin sa ICC. Super pride po ang masasagasaan sa family nila. Imagine, hari sila ng Davao at tinaguri ang halimaw ng Davao tapos aarestuhin ng ICC. Nakakatakot po, sa totoo lang. Hindi talaga sila basta magpapa-aresto sa kasakali. Kaya napakalaking hamon nga po itong pangyayaring ito sa ating mga namumuno. Lord bless our country, sabi ni Marilo Pabian. Totoo yan, madugo yan. Reynaldo Gonzales, shout out Itong si Bato, natatakot daw siyang makakulong sa dahig dahil di na daw niya makikita ang kanyang mga apo. Ganun din naman, posibleng di na niya makikita ang mga apo niya sa pagka mapili nila at pumabor sa China, di ba? Alam ni Bato basta nasakop tayo ng China at nagkagera, mas lalong kawawa ang mga apo natin. Yun nga, anong isip? Hindi masyadong nag-iisip si Bato, Marami siyang pinoproblema ngayon, 3J show po dito. Si Rox, about Amy Marcos, kung bakit andun siya sa rally nila Dutz at binabanatan ang kapatid niyang presidente, naisip ko, parang double agent itong si Amy, di kaya? Nag-i-spy sa mga Dutz. Ano sa palagay mo, si Rox? Hindi natin alam kung anong iniisip niya si Amy, friend, Pero, pwedeng totoo ka, 3J show po nito. Si Rox, kung tama ang timeline ni Trillanes, by mid-year, maa-arrest na sila Dutz. Pag nag-file na ng candidacy si Willie Boy, may tulog siya. Sino pa ang magbaback up sa kanya kung sila Dutz, Sara, Bato, at iba pa nag-abroad na sa The Hague? Tawa-tawa si PJ Show po. Baka umatras na si Willie Boy. Siguro pag napanood ni Willie Boy itong vlog natin, baka matras na yun. Sa totoo lang Willie, mas makakatulong ka sa Pilipinas kung hindi ka natatakbong senador. Malaking pabor. Totoo yan. Huwag ka lang dumagdag. Lord, isipin mo lang inaabot ni Kimo. Sabi ni Kimo, gusto niya puro Tagalog na sa Senado. Patay tayo dyan. Alam nga naman yung mga senador na mga abogado ang bumaba sa level ni Kimo. Di ba? Kinawad niya pang Kimo. Ano klase?
Gusto mo susunod sa yung mga senador? 3J Show ulit. Si Rox, si Las Cañas ay matalino pala, sabi ni Kaenso. Ano yan? Kumuha ng ano yan? Law. Oo. Hindi nga lang hindi niya natapos. Natapos niya pero hindi pa siya nakapag-bar. Oo. May pinag-aralan pala, kaya lang napadpad sa masamang politiko sa Mindanao. Kaya ang testimonya niya sa ICC ay may bearing. Talaga, at iyan ang kinatatakutan ng mga Duterte. Totoo yan. Parang si Harry Roque, di ba may pinag-aralan din siya? O dating nasa tama siya, napadpad siya ngayon dito. O, di iba na takbo ng utak niya, di ba, friend Jane? Ha? O, tsaka si Panelo, di ba? O, tignan mo. Di sila manalo-nalo. Palagi ko si Harry Roque, kung hindi siya humiwalay sa pagiging human rights advocate niya, baka nanalong senador yan. Oo, palagi ko lang ha. 3J Show ulit to. Si Rox, kung ako kay Robin Hood, di ko gusto yung mga 24 senador. Kasi may kahati na sila sa pagsandok sa pera ng bayan, di ba? Ay, ewan, sabi niya. Reynaldo Gonzalez ulit to. What Sarah wants, Sarah gets. Lumang tugtugin na yan. What Sarah do, Sarah gets. Lying. Kinilala nila para sa sarili nila. Nakatulong sila sa bansa dahil sa mga pagpatay-patay sa panahon ng drug war. May kabutihan kung tutuusin, kung talagang maayos na nais sa katuparan ang programa at magandang sanang accomplishment. Kaso, masyado nilang pinalaganap ang patayan ng walang kapararakan at para lang silang tumitiris ng langgam at hindi na nila inaalam ang kahantungan ng karapatan, kabuhayan ng mga napatay at pamilya ng mga naulila. Tapos ngayon, pinagtatanggol nilang nagawa nila sa sariling kasinungalingan. Hindi na uso yan, digital age na tayo ngayon. BBM, kaya sa ICC pasok na kayo sa mga kasalanan ninyong nagawa. Ang nagtatanggol sa alam na alam mong kasalanan ay daig pa ang asong ulol na walang patutunguhan kundi sa kulungan lamang at maniwala ka sa hindi. Di ba, Sir Rox? Totoo yan. Reynaldo Gonzalez. Ha? Reynaldo Gonzalez ulit. Assuming na naging senador nga si Willie, tiyak padidiktahan niya pag may deliberation ng budget kasi maninibago na siya. Sanay lang siya pag may laban o bawi. Puro sinasabi lang 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Kaka-1,000 na. Kung usapan na sa Senado, bilyonan at trilyonan na. Baka wala ng bokya-bokya. Kay Will sige, larga na yan. Ito. Roberto Sayat Sr., shout out. Sidigong, PI ka talaga. Panggulo ka, hayop ka. Gusto mo ngayon ihiwalay ang Mindanao at ilipat sa China. Monster ka, sabi ni Las Cañas. Dumating na ang paghukom. Kakalusin na kayo ni kamatayan. And now, the end is near. ICC is getting you, bad guys. Oh, God. Galit si Roberto Sayat Sr. Kalat ni Baya ulit to. Hello, Miss Becha Rintag. Hope you're doing well. Regards. Oh, shout out, Becha Rintag. May kababata. Kalat ni Baya ulit. Hello, Miss Adelita Belarmino. Be well. Always. Regards. Ay, may mga binabati si Kalatni. Mga friend mo ba to, Kalatni? Haga, Emily.
Shout out, welcome to the club. Hello, sabi niya. Hello din. Shout out, Eman Escalona, anak. Boyong Kong Balong, shout out ha. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Oo. Friend Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos, nak, shout out. Oy, mission accomplished mga boss. Oh, hindi tayo inobot na isang oras. Oh, pero yun ha. Sana naging masaya kayo sa topic natin ngayon, no? At yun. Mag-comment po kayo doon sa mga ano. O inulit ko, no, pag hindi ho kayo, no, wala ho, huwag na kayo pumapasok dito, hindi ho mababasa. Binasa ko lang ko yan kay Mylene Di Pedro, dahil ewan ko anong gusto niya mangyari. Oo. Hindi ho uso gulo rito sa Mr. Sa Totoo Lang comment section, hindi ho. Oo. Pag ano, tinatanggal ko na ho agad, hindi ko na pinapatulan, no? God bless mga boss. Dasal, yan lang po ating panghawakan ngayon. At mag-antay tayo sa ano mangyayari. Malapit-lapit na yata yung ano ni Kibulog. Ewan ko kung sisipot o kung saan na napunta si Kibulog, no? Sa bukas pag-usapan natin yan. Magandang gabi po mga boss. God bless.